Tayong lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Si Kristo'y muling nabuhay, Kaniyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamayan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Nathanael na taga-Kana Galilea, at mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo." Sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit gaano karami ang isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo mo na pong lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa 3 linggo ng muling pagkabuhay ni Jesus. Patuloy pa rin po ang ating pagninilay para kay Jesus Nazareno na muling nabuhay. Kung mapapansin po ninyo, may isang bagay na karaniwan sa mga karanasan ng mga disipulo at alagad ni Jesus. Lahat sila ay nabigong makilala agad si Jesus. Lahat sila na pagkakamalan ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang ordinaryong tao. Napagkamalan ni Maria Magdalena ang ating Panginoon bilang isang hardinero ng libingan. Napagkamalan ni Cleophas at ng isa pang alagad, si Jesus bilang isang ordinaryong manlalakbay. Ang mga apostol sa laki ng pagkatakot, ang akala nila nakakita sila ng multo. Ano po sa inyong palagay ang mensaheng sinusubukang sabihin sa atin ni Jesus Nazareno? Simple lamang po, si Jesus Nazareno ay nakikilala natin sa mga ordinaryong tao upang sa araw-araw ng ating buhay, makita natin si Jesus na tunay na nabuhay sa katauhan ng ating kapwa, sa katauhan ng mga ordinaryong tao. Sige nga po, pakitingin nga po ang inyong mga katabi. Nakikita niyo po ba si Jesus sa kanila? Narinig natin sa ating ebanghelyo na bumalik ang mga apostol sa kanilang nakagisnang pamumuhay, ang pangingisda. Subalit sa gabing iyon, tila baga maghapon silang walang huli at biglang tumayo si Jesus Nazareno at nagtanong kung mayroon silang huli. Nang ibalita nila na wala silang nahuli kahit isa, iniutos ni Jesus na ihagis ang kanilang lambat sa gawing kanan at nakahuli sila ng napakaraming isda. Dahil dito, masasabi natin na si Jesus Nazareno ay tunay na buhay. Siya ay tunay na Panginoon at Diyos. Siya ay nasa gitna natin sa pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia. Unang-una, siya ay buhay sa liturhiya ng salita ng Diyos habang ang mabuting balita ay ipinapahayag natin. Nararamdaman natin na nag-aapoy ang ating puso habang tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ikalawa, si Jesus Nazareno ay buhay sa banal na Eucharistia, sa laman at dugo
sa anyo ng tinapay at alak na ating pagsasaluhan. Ikatlo, si Jesus Nazareno ay buhay sa mga karaniwang taong ating nakakasalimuha sa mga lansangan, sa ating mga katabi ngayon, sa loob ng simbahang ito. Makikita natin ang mukha ni Jesus sa pawisang mukha ng mga tao sa lansangan. Kaya wag nating kalimutan ang sinabi ng Panginoon, anuman ang gawin mo sa pinakamaliit sa iyong kapatid, ginawa mo ito sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang magandang katanungan sa pagninilay natin sa araw na ito, saan pupunta tayong lahat ngayong naranasan at nasaksihan natin sa ating buhay ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Tulad din ba tayo ng mga alagad? Tatakasan natin ang Jerusalem gaya ng kanilang ginawa? Mga kapatid kay Kristo, kung tunay at totoong naranasan natin ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno, kailangan nating bumalik sa Jerusalem at pagkatapos nito maging bahagi ng pamayanan ng mga disipulo at pumunta sa iba't ibang dako ng mundo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Si Jesus Nazareno ay tunay ngang buhay kung gusto nating mag-alab siya sa ating puso. Una, makinig tayo sa kaniyang salita. Ikalawa, tanggapin natin ang Panginoon sa banal na komunyon. At ikatlo, hanapin natin ang kaniyang mukha sa mga ordinaryong tao tulad ng mga dukha, mga kapos at nasa laylayan ng lipunan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.